Magandang hapon mga kaibigan. Sa pagkakataong ito, dito naman po tayo ngayon sa punto por punto clips kung saan ang tatalakay naman natin yung may kinalaman sa exorcism. Sa mga maraming taon na ako'y kasakasama ni na Father Darwin at nakakasaksi nga ng mga actual na exorcism, is talagang napapansin ko na kapag sinabi ng exorcist na Satan, tell me your name, laging lumalabas itong pangalang Nero at Judas. Lalo na kapag ang kaso, kung Judas kasi, kapag ang kaso is big T, malabas talaga ang pangalang Judas. Ngayon, minsan lumalabas din ang Nero. So, isa sa mga netizen ang nakapagtanong sa punto por punto kung bakit lumalabas ang pangalan ni Nero at Judas. So, ang tanong niya ngayon, Ang tanong ko, kasi may napanood ako na isang exorcist na na-encounter niya raw si Judas yung during the exorcism, tapos naalala ko si Padre, parang may binanggit na may demon siyang pinalayas na si Nero. Ay, yung bang si Judas na ba yun at si Nero, sila ba yung si Nero na yung dating talaga yung nagpapatay sa mga Christian, pati si Judas, siya ba talaga si Judas na na Iscariote? ngayon ating pakinggan ang sagot ni Brother Wendell. Okay, una, iyon ang pahayag ni Monsignor Rosete, no? Na sa solemn exorcism, tinanong niya dahil kahit pa yung mga demonyo ay sinungaling, pero sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon Jesucristo na ibinigay sa simbahan at sa mga exorcist, sila mapilitan talaga sa pag-amin. Napakinggan ko yon, ang sabi ni Monsignor Rosete, tinanong niya yung pusis at ang pangalan ng tinanong, in nomine et virtute Domini nostri Jesu Christi, dicas mi nomen tuum. Ang sagot naman ng pusis, si Judas. Kaya nilinaw niya, ikaw ba yung Judas talaga na isa sa mga napulot dalawa na apostoles? At sumagot na siya. Kahit wala tayong definitive na deklarasyon na si Judas ay nasa impyerno, pero batay sa solemn exorcism na ginawa ni Monsignor Rosete, yon, nagpakilala ang demonyo na sumanib sa katawan ng tao na Judas Iscariote. At tungkol naman kay Nero, alam naman natin na si Cesar Nero yung katuparan sa Pahayag Kapitulo 13, versikulo 18 na nagdala sa numero 666. Yun po, Brajando. Follow-up question ko, bro. Ibig sabihin, yung mga demonyo, nadadagdagan pala. Yung mga, pag nahatulan sa impyerno, nagkakaroon sila ng mission, nagiging demonyo sila tulad ni Nero pati ni Judas. Pag may impyerno, yung tao, ang tawag doon, hindi sila demonyo, kundi tawag doon ay damsol. No? At pwede silang utusan din. Dahil under na sila at slave na sila ni Satanas. Kaya pwede silang utusan para papasok sa katawan. At mas gusto nila na mautusan silang makapasok sa katawan kaysa magdusa sila sa init ng apoy.
Sabi dito ni Ariel Latayan, hindi kami ang iglesia ng Diyos na nakasulat sa Biblia, kundi kami ay umanib doon sa nakasulat. Ito sasabi kong kasinungalingang kwento. Bro, Bakit? ano sabi? Umanib sa nakasulat. Sila doon sa nakasulat. Anong palagay nyo sa iglesia? Superbook? Umanib, sabi na nakasulat, tinatanggap ko kayo. Ano sa tingin nyo dito? Superbook? Superbook nagsalita, tanggap kayo. Pasok sa Biblia? Mali yun. Katunayan, lahat ng mga tao na umanib sa iglesyang yon, dumaan lahat sa bautismo. Kayo ba nagpabautismo kayo doon sa nakasulat? Hindi. Saan kayo nagpabautismo? Kayo'y nagpabautismo sa iglesyang ipanarehistro ni Eliseo Soriano. Bro Jondo, may magandang tanong dito, Bro Jondo. Mission. Ano yan, Brother John Ray? Sabi ni Efren Ongayo, sagutin mo to. Sabi niya, bro, may tanong po ako. May Yeah. tiyuin ako na MCGI. Gusto niyang manood ako ng mass indoctrination. Gusto ko rin manood siya ng punto por punto. Ano po ang dapat kong gawin po? Sabihin mo, manood siya muna sa punto por punto at magipagsubukan bago ako manood sa programa ninyo. Alam mo anong reaksyon ng kanyang tiyuhin dyan? Hindi papayag yun. Dating Bakit? Katoliko daw yung tiyuhin niya, bro. Naging Yun nga. MCGI. Yun nga, hindi papayag yun. Sabihin niya ganito, bago ako manood ng inyong mass indoctrination, kailangan mo munang pumasok sa punto por punto at makipagsubukan. Yun. Pag ginawa niya yun, ay nako, nakakahanga sa akin yun. Pero tinitiyak ko hindi niya gagawin yun. Bakit? Alam mo, sa kanila, ang tawag dyan, pangangalo niya sa pananampalataya. Hindi ba, Tiyo, sa inyo, pag kayo nanood sa programa ng iba, yan ay pangangalo niya sa pananampalataya? Ba't mo ko inuutosang manood sa programa ninyo? Ako ba inuutosan ninyong mangalo niya sa aming pananampalataya? Tanungin mo, para makita niya na siya pa natuturo ng mali sa kanyang sariling pamangkin. Yun. Sa kanila kasi, bawal silang manood sa ibang programa. Bakit? Pangangal niya sa pananampalataya yun. Kaya yung mga matitigas ang ulo, nasa comment section, nagtatago ng muka, nagtatago ng pangalan, pati boses binabago para hindi matuklasan na matigas ang ulo nila. Yun. And then, yun ang sagot ko ba ni John Ray? Bro Jondo. At okay na yun, bro. Oh, sabi to ni sa Longasa, hindi naman itinuturo ng Katoliko ang pure doctrines of Christ. Naku, nasa amin ang pure. Nasa amin ang pure doctrine na alam kong wala kayo. Halimbawa, ganito, Juan 20:23, ginagamit nyo yan? Kung patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Tiyak ko, hindi. Hindi nyo ginagamit yan. Lucas 10:16, ginagamit nyo yan? Tiyak ko, hindi nyo ginagamit yan. Okay, dito tayo muna kay... Meron siguro tayong advice, Bro Jondo, dito kay Brother Efren Ongayo. Bro, Efren, no, itanong mo na lang dyan sa pinsan o tsuhin mo kung saan mabasa na ang pagpapangaral sa salita ng Diyos ay dapat naka-recorded na lang. Oh, yun. I-play na lang. Oh, record na lang yun. Pulit-ulit na. Sabi dito ni Enrique Mosquera, Jando, bakit ang sagot mo sa sinabi kong ang referensya ay Biblia ay founder ng Salvation Army at Philippine Benevolent? Ang layo mo sumagot, brother. Sumagot ba ako o binueltahan ko yung statement mo? Hindi ka naman Hindi ka naman nagtanong. Ang sabi mo, ang Biblia ay referensya ng mga reliyon. Statement 'yon. Kinontra ko. Kung tama ang unawa mo, nasa Biblia ba kung sino ang founder ng Salvation Army at ng Philippine Benevolent Missionaries Association? Pag hindi mo masagot yan, ibig sabihin, mali yung sinasabi mo na ang Biblia ay ang referensya ng relihiyon. Mali yun. Yan na. Hindi
statement mo yon binueltahan ko. At pinatunayan kong mali ang unawa mo. Dahil kung totoo pa na ang Biblia ay referensya ng mga relihiyon, sana doon nakasulat kung sino ang founder ng Salvation Army at Philippine Benevolent Missionaries Association. Kung wala doon, mali ang unawa mo.